Kabihas ng Mycenaean. Ang kabihas ng Minoan ay isang maunlad at mapayapang lipunan na kilala sa husay sa pangangalakal at paglalayag. Humina ito dahil sa mga natural na sakuna at panlabas na banta. Balikan natin ito sa aral ng nakaraan, sandigan ng kinabukasan. Crete Quest, Chon Time. Tukuyin ang hinihinging sagot batay sa paglalarawan. Hari ng Crete na pinagmulan ng tawag sa kabihas ng Minoan. Minos. Ayon sa alamat, ito ang lugar kung saan ikinulong si Minotaur. Labyrinth. Sining ng pagpipinta sa basang plaster sa mga gusali ng Minoan. Fresco. Islang nakaranas ng malakas na pagsabog ng bulkan na maaaring nakaapekto sa Minoan. Terra. Sistema ng pagsulat ng mga Minoan na hindi pa rin ganap na nauunawaan ngayon. Linear A. Reyna ng Crete sa mitolohiya na asawa ni Haring Minos. Pasiphae. Islang naging sentro ng kabihas ng Minoan. Crete. Halimaw na may katawan ng tao at ulo ng toro. Minotaur. Makapangyarihang lungsod sa Crete na may palasyong may maraming silid. Knossos. Minos, Labyrinth, Fresco, Terra, Linear A, Pasiphae, Crete, Minotaur, Knossos. Anong kabihasnan ng mga mandirigmang sumakop sa Crete at nagpatuloy ng ilang aspekto ng kulturang Minoan? Mycenaean. Humina ang kabihas ng Minoan matapos ang malawakang pinsalang dulot ng pagputok ng bulkan sa Terra, na nagdulot ng lindol, tsunami at pagkaputol ng kalakalan. Bagamat maunlad, hindi kabilang sa lahing Griego ang kabihas ng Minoan dahil iba ang kanilang wika. Ang kanilang ginamit na sistema ng pagsulat na Linear A ay hindi kabilang sa anumang kilalang anyo ng sinaunang Griego at hindi pa rin ganap na nauunawaan hanggang ngayon. Samantala, sa rehiyon ng Peloponnesus sa mainland Greece, umusbong ang mga Mycenaean na unang pangkat na nagsalita ng wikang Greko. Isa sa pangunahing lungsod ng mga Mycenaean ang Mycenae, kung saan nagmula ang kanilang pangalan. Matatagpuan ito sa isang estratehikong burol malapit sa baybayin ng Aegean Sea, na kaiba sa mga Minoan na nanirahan sa mas patag at baybaying lugar. Kalaunan, ginamit ng mga Mycenaean ang kanilang lakas militar upang sakupin ang Crete. Kulang pero may sense yan, dahil Mycenae yan. Punan upang mabuo ang mga paglalarawan tungkol sa kabihas ng Mycenaean. Mandirigmang lipunan. Yari sa bato ang pader. Coastal access. Epikong Iliad. Nagtatag ng tanggulan. Adaptasyon ng pagsulat. Estratehikong lokasyon.
Arkitekturang planado. Naglakbay at nanakop. Ang mga Mycenaean ay mandirigmang lipunan. Kilala ang mga Mycenaean bilang mga mahuhusay na mandirigma. Maraming armas ang natagpuan sa mga libingan na nagpapakitang mahalaga sa kanila ang digmaan at pagtatanggol. Ang mga pader sa Mycenaean ay yari sa bato. Ang kanilang mga tanggulan ay pinalibutan ng Cyclopean walls na malalaking batong halos imposibleng buhatin ng tao. Hanggang ngayon ay bakas pa rin ang tibay ng kanilang estruktura. May coastal access ang mga Mycenaean. Malapit sa Aegean Sea ang mga Mycenaean fortress, kaya't naging madali para sa kanila ang pakikipagkalakalan, pananakop at paglalayag. Ang heograpiyang ito ay nagbukas ng pinto sa mas malawak na ugnayan sa iba't ibang bahagi ng mundo noon. Epikong Iliad. Sa epiko ni Homer, inilalarawan ang mga Mycenaean sa pamamagitan ng mga tauhang gaya ni Haring Agamemnon ng Mycenae, na pinaniniwalaang nanguna sa mga Griego sa digmaang Troy. Bagamat may halong mitolohiya, ang Iliad ay nagpapakita ng kanilang kultura, paniniwala at kaugnayan sa digmaan na sinusuportahan ng mga archaeological na tuklas sa lungsod ng Mycenae. Ang Mycenaean ay nagtatag ng tanggulan. Bukod sa Mycenae, itinayo rin nila ang Tiryns, Pylos at Gla, mga lungsod na may palasyo, estratehikong daanan at matitibay na pader. Sa Mycenae matatagpuan ang Lion Gate, isang bantog na pasukan na may inukit na 2 leon. Adaptasyon ng pagsulat. Gumamit ang Mycenaean ng Linear B, isang sistemang pagsusulat na hinango mula sa Linear A ng Minoan, ngunit isinulat sa wikang Griego. Ito ang kauna-unahang anyo ng nasusulat na Griegong wika na ginamit sa mga tala ng ekonomiya at administrasyon. Ang mga Mycenaean ay may estratehikong lokasyon. Ang mga lungsod sa burol ay may natural na depensa at tanawing malawak. Ang ganitong heograpiya ay nakatulong sa kanilang depensa, pagmamasid at kontrol sa mga rutang kalakalan. Ang mga Mycenaean ay may arkitekturang planado. Ang mga palasyo ay hindi lamang tirahan ng hari, kundi sentrong pampolitika, ekonomiko at panrelihiyon. Karaniwan itong nasa loob ng citadel, isang matibay at mataas na kuta. May malinaw itong espasyo tulad ng imbakan, trono, opisyal na silid at megaron, isang bulwagan para sa mahalagang seremonya. Ang mga Mycenaean din ay naglakbay at nanakop. Malalakas ang hukbo ng Mycenaean, kaya't nasakop nila ang Crete at ibang bahagi ng Aegean. Naging daan ito sa paglaganap ng kanilang impluwensya sa buong rehiyon. Mycene Link. Alamin ang tamang koneksyon. Ang Mycenae ay lungsod tanggulan. Ang Cyclopean walls ay malalaking batong pader. Ang Lion Gate ay pasukan na may inukit na leon. Megaron ang tawag sa bulwagan sa palasyo. Ang Linear B ay ang sinaunang sistema ng pagsulat ng Mycenaean. Si Agamemnon ang hari ng Mycenae. Si Homer ay makata ng Iliad. Ang citadel ay ang mataas na kutang pananggalang. Ang Aegean Sea ay dagat sa paligid ng Greece. Ang Trojan War ay digmaang isinulat sa Iliad.
ang bulag na may malawak na paningin. Kilala ang kabias ng Mycenaean bilang panahong Homer, hango sa pangalan ng isang makatang Griego na si Homer. Bagamat hindi tiyak kung siya ay tunay na nabuhay, pinaniniwalaan ng marami na siya ay isang bulag na makata na naglakbay sa iba't ibang lungsod upang magkwento ng mga epiko tulad ng Iliad at Odyssey. Sa kabila ng kanyang kapansanan sa paningin, malawak ang mundo ni Homer. Ang kanyang mga salita ay tila espada ng kabayanihan. Ang kanyang imahinasyon ay tila layag na nagdadala sa mga tao sa digmaan ng Troy at sa paglalakbay ni Odysseus. Hindi man niya nakita ang paligid, nakita niya ang loob ng puso ng tao, ng tapang, ng katapatan at ng sakripisyo. Hindi niya kailangan ng mga mata upang makita ang kabutihan sa isang bayani o maramdaman ang sakit ng pagkatalo. Mula sa kanyang epiko, nabuo ang imahe ng kabias ng Mycenaean, isang lipunang may matibay na tanggulan, may hari, may digmaan at may pananalig sa kapalaran. Hanggang ngayon, dala-dala ng mundo ang kanyang mga tula. Patunay na hindi hadlang ang kapansanan sa pagkamit ng layunin at ang tapang ng damdamin ay higit sa lakas ng katawan. Tulad ni Homer na ginamit ang talino sa kabila ng kapansanan at ng mga Mycenaean na matatag at handang harapin ang anumang hamon, ano ang gusto mong ipayo sa mga kabataan ngayon tungkol sa pagtsatsaga, katapangan at pananalig sa sariling kakayahan? Halimbawang sagot, para sa akin, hindi mo kailangang maging perpekto para magsimula. Si Homer ay bulag pero nakapagsulat siya ng mga kwentong ginugunita hanggang ngayon. Ang mga Mycenaean naman ay hindi sumusuko kahit nasa gitna ng digmaan at panganib. Kaya sa mga kapwa ko kabataan, matuto tayong magtiwala sa sarili, gamitin ang talento anuman ang sitwasyon, at huwag matakot magsikap kahit mahirap. Dahil minsan, sa gitna ng kahinaan, doon lumalabas ang tunay na lakas. Bumagsak ang Mycenaean dahil sa kaguluhan at pananakop ng mga Dorian mula sa Hilaga. Nagsimula ang panahon ng Karimlan o Dark Age kung saan humina ang kabuhayan at nakalimutan ang pagsulat. Gate of Choices. Alin ang papasukin mong sagot? Bakit nasa mataas at matibay na lugar itinayo ang mga tanggulan ng Mycenaean? Upang mas mapangalagaan ang kanilang pamayanan. Ano ang ipinahihiwatig ng pagkakaroon nila ng Cyclopean walls? Handa sila sa banta ng digmaan o pananakop. Paano na ipapakita ang impluwensya ng Minoan sa mga Mycenaean? Inangkop nila ang sistema ng pagsusulat sa wikang Griego. Ano ang masasalamin sa pamumuhay ng mga Mycenaean batay sa mga palasyo at kagamitan? Maayos ang pamamahala at ugnayang panlipunan. Bakit itinuturing na mahalaga si Homer sa pag-aaral ng panahong ito? Ang epiko niya ay sumasalamin sa paniniwala ng lipunan. Sa gitna ng bundok, itinayo ng Mycenaean ang kanilang kabihasnan. Ikaw,
saan mo sisimulan ang sayo? Anong simpleng gawain ang kaya mong gawin ngayon bilang simula ng mas malaki mong pangarap?